Let me start tonight with telling you a story. Nung una ako nag-engage sa ministry, I was 19 years old. Nag-minister kami ng mga bata doon sa isang barangay sa Angeles City, Pampanga. So we went there, yung barangay na yon, nakalimutan ko lang yung pangalan, but we went there every Saturday ministering children. And then one Saturday, habang nagmi-minister kami sa mga bata, may isang baliw na lalaki lumalapit. Hindi naman siya nanggugulo. No? Hindi siya nanggugulo. Pero to the sense nga kilala siya sa barangay na yon as baliw. Yung mga bata na pinagministeryuhan namin ay natatakot sa kanya. So dahil takot yung mga bata, yung mga kasamahan ko nag-ano sa akin na, bro, dahil sila takot din. Takot din silang mag-intervene doon sa baliw na yon. Takot silang anuhin yun. Dahil baliw nga eh. So, sa akin naman, yung tawag na unction of the Holy Spirit, talagang ikakaiba. Kakaiba yung sa akin, yung dating sa akin. Para babagang sinasabi ng Lord sa akin, lapitan mo at ministeryuhan mo. Ipag-pray mo, sharean mo ng gospel. Yun ang dating sa akin. Yung mga kasama ko, takot sila. Yung mga bata ng ministeryuhan namin, takot din sila. Pero sa akin, iba ang dating. Talagang dito sa heart ko, talagang dapat siya na lapitan at i-share sa kanya ang gospel. Kaya nga, dahil nga siya ay kilalang isang baliw at doon yung yung heart ko at saka yung mind ko, yung knowledge ko na itong taong to ay baliw. Pagkalapitan ko, pagkasiran ko ng gospel, baka ano pa ang gagawin niya sa akin. No? So, yun, talagang nag-struggle ako doon. Nag-struggle ako talagang. Sabi ko, Lord, ayaw ko lapitan. Ayaw ko siyang lapitan. Dahil baka anong gagawin niya sa akin. Pero yung talagang conviction ni Lord sa akin, lapitan siya at i-share sa kanya yung gospel. Papatanggapin siya kay Lord. Pero sabi ko, anong gagawin ko dito, Lord? Baliw to eh. Kilala to na baliw dito sa barangay na to. So doon may tug of war doon sa sarili. Yung heart at saka yung mind talagang nag-go against each other. No? So kasi dito sa heart nangungusap si Lord, nalapitan yung tao na yun. Yung mind naman, huwag kang lalapit doon kasi baliw yun. Baka sasakalin ka pa. You know, parang ganun ang dating. Meron siyang tug of war. So talagang nahihirapan ako nung time na yun. Until such time nga nag-overwhelm yung mind, yung knowledge, siya yung nag-overwhelm, siya yung baliw talaga yan, yung tao na yan. So, huwag mong lapitan. So, ang ginawa ko, para makapagpatuloy kami mag-minister doon sa mga bata, although nilapitan ko yung baliw na yun, pero pinaalis ko siya. Pinaalis ko siya. Tapos, ang nagsabi pa nga siya sa akin, yung baliw na yun, nakikinig lang naman ako eh. Sabi niya, doon ako talagang parang naantig ako sa kanya doon. Hindi naman ako nakikinig lang ako. Sabi niya. Tapos yung ko rin, sarili ko, dahil baliw nga, talaga, sabi ko, sige, alis ka lang. Alis ka lang. Para hindi sila natatakot sa iyo. So, in short, umalis yung baliw na yun, yung tao na yun, yung taong baliw, umalis. And then patuloy kami nagmi-minister doon sa mga bata. And then, walang natapos yung ministry, umuwi kami. On the next Saturday, nung bumalik kami doon, nag-minister ulit sa mga bata, yun na, doon ko na nalaman. Kasi hinanap ko talaga, nagtatanong ako sa mga bata, nasaan na yung baliw? Yung baliw dito na yung isang bata sinabi sa akin siya, Uncle, tumalon sa bangin
doon mismo sa hall, yung para siyang lumang barangay hall yun eh. Parang tira-tira lang siya ng nasirang barangay hall, tira-tira nung lahar nung pagputok nung vulkan Pinatubo. So meron siyang tapos bangin yung yung likod noon, open na siya tapos may bangin. Tapos na yon, ilog na yung nandoon. So sabi niya sa akin, namatay na siya tumalon sa bangin. Sabi ko, tinanong ko yung bata kung kailan. Nung mismo yung gabi na yon, yung Saturday na yon na nandoon kami, na sinabi ng Lord sa akin na ministeryohan yung tao na yon. Pag alis namin, kinagabihan, doon na siya tumalon sa bangin. Kinabukasan, nakita na siya ng mga tao, nandoon na sa ibaba, patay na. So talagang umiyak ako doon. Naghingi ako ng sorry kay Lord. Talagang matagal na alis sa isipan ko yung pangyayari na yon. Parang laging bumabalik-balik sa akin. Babalik yung tawag doon, trauma, na sayang, dapat talagang nag-ubi ako kay Lord na ministeryohan yung tao na yon. So kung na-ministeryohan ko lang sana, yun yung word na binibitawan ko. Sabi ko, kung na-ministeryohan ko lang sana yung tao na yon, baka na-save pa. No? Biruin nyo, yung conviction of the Holy Spirit na shiran siya, yung day na yon, kinagabihan tumalon siya sa bangin at namatay. So sabihin na natin, okay lang yun, baliw naman yun eh. Kaluluwa kaya yun. No? Kaluluwa kaya yun. Yung flesh, yung tao, yun sigurong, yung katawan, yun sigurong nakikita nating baliw, but deep inside, meron yung kaluluwa na nawawala. At yung kaluluwa na yun ay created by God in His own image. Kaso lang, nawawala sa landas. So kung yung time na yon, kung inobey ko yung utos ni Lord, na sharean yung baliw na yon, siguro, for sure, nasisave yung tao na yon. So talagang sa mind ko, sa puso ko, sayang talaga at hindi ako nag-obey. May isang kaluluwa na talagang nawawala, na hindi man lang nasira ng gospel. Ano pong punto ko dito mga kapatid? In 2 Corinthians chapter 6 verse 2, ito yung sinabi. At the right time, I have heard you, and in the day of salvation, I have helped you. Now listen, today is that right time. Today is that day of salvation. Alam niyo po mga kapatid, minsan nag-struggle tayo doon sa pag-share ng gospel dahil we are waiting for the right time. We are looking for the right person and waiting for the right time. Kailan po darating yun? Yung hinihintay natin na right time. At most of all, we are waiting for the right person. We are looking for the right person to share the gospel. Yun po yung hinihintay natin every day. No? Kaya ang nangyari, tumanda na lang tayo sa kakaserve ni Lord. Hindi pa tayo nakapag-share ng gospel. No? Yun ang dahilan, mga kapatid. So, ang sinabi ng 2 Corinthians chapter 6, today is that right time, and today is that day of salvation. Kaya nung binasa ko ito ulit, talagang nagdurog yung puso ko, nadudurog yung puso ko, naalaala ko yung tao na yun, yung baliw na yun. Isipin natin, hindi siya right person dahil nga baliw, and then hindi ito right time para sa kanya dahil natatakot tayo. May takot tayo sa kanya, baka anong gagawin niya sa atin. But listen, dito sa loob, sinabi ni Lord, share that gospel. Sinabi ni Lord, today is that
right time. Today is that day of salvation. Kailan po yun mangyayari, mga kapatid? Kailan po yun mahanap natin yung right time? Anytime we saw someone that needed the gospel of salvation sa kanyang buhay, that is the right time to share the gospel. Kaya I encourage every one of you, every one of us, starting tonight, huwag po tayong namimili ng tao. Don't care kung anong klaseng tao yan. And wag nating sabihin, hindi ito ang tamang oras. Dahil nasa bus ako, nasa sasakyan ako, nasa kalagitnaan ako ng panunood ng sine. Imagine, no? Nasa kalagitnaan ako ng business. No? It doesn't matter what your situation is. Listen to your heart. God will speak to every one of us in the heart. And then when God speaks to us to share that gospel of salvation to that person, that is the day of salvation. And wag po nating sayangin yun, mga kapatid. No? And I regret because that person, yung baliw na yun, his blood will be accounted in my hands. Kaya ako umiyak kay Lord. Sabi ko, Lord, sorry talaga at hindi ako nakikinig. When we came there in the next Saturday, wala na siya. Dahil hindi ako nakikinig kay Lord. So mga kapatid, this is a lesson, I believe, not only for me, but this is a lesson for every one of us. To share that gospel to anyone na ma-meet natin, either sa sasakyan, habang naglalakad tayo, sa plaza, sa mall, may nakahalubilo tayong tao. Whenever we feel na yung tao na yun needed the gospel of salvation sa kanyang buhay. And then, that's the right time that we preach the gospel to that person. Huwag po tayong mahihiya, mga kapatid. Ito yung sinabi ni Pablo, I will not be ashamed of the gospel of the Lord Jesus Christ, for it is the power of God to anyone who believe. It doesn't matter na kulang tayo sa belief dahil nagda-doubt tayo, but when God said that to share that gospel to that person, and then if you share that gospel, that power of God will move to that person. And that power of salvation will save that person. But then, if we do not, we will be held accountable for the blood of that person on the judgment day. Kaya huwag po tayo mahihiya, mga kapatid. Share the gospel of the Lord Jesus Christ. For it is the power of salvation to anyone who believes. Father God in heaven, in the mighty name of Jesus, thank you so much for the power of your gospel. Lord, thank you for your Holy Spirit that will give us boldness, that enable us to share your gospel to anyone who needed it in your time, oh God. In Jesus' name, amen.